Obviously, Emma is not in her right mind. Wala siya sa katinuan ng kanyang pag-iisip. Kailangan mo tong hanapin. Ito naman? Gusto ko takutin mo siya. Praningin mo hanggang sa mabaliw. Aray! Sira ulo ka! Saan ka galing? Anong nangyayari sa'yo? Demonyo ka! Emma! Mukhang napaparinig siya! Inutusan mo yung tao ni Olive na sundan ako sa gubat! Bitawan mo ako! Danilo, kailangan mo na tong desisyonan. Tingnan mo na yung nangyayari kay Emma. Hindi na to tama! Para sa'yo itong gagawin namin, ha? Okay! 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 Pakawalan niyo! Walisin niyo na to! Matindi yung pag-iisip ko. Parang awa niyo na. Balik niyo ako sa pamilya ko. Parang awa niyo na. Balik niyo ako. Mas mababaliw ako dito. Ano ba? Patawarin mo ko, Emma. Danilo, hindi mo kasalanan na nangyari kay Emma. Hindi. Hindi ko pwedeng pabayaan si Emma dito, Jay. Danilo. Alam ko mahirap. I know it hurts. Pero kailangan nating isipan kung anong makakabuti para kay Emma. Pati na rin para kay Mookie. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko na hindi siya pababayaan dito. But for now, we have to make sacrifices para sa ikabubuti ni Emma. Danilo, sandali! Danilo! Aray! Ma'am, sorry po. Harang ka kasi. Sorry po. Danilo! Si Ma'am Olive ba yun? Did you see a dog? Let's look at the dog. Arf! Ma'am Olive? Nagkaanak ulit si Ma'am Olive. You like that? Pero iba naman manamit at mag-ayos yung babaeng yun. Siguro kamukha lang ni Ma'am Olive. Hi, Emma. Ako nga pala si Andrea. Ako yung private nurse mo. Andrea, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, pero wala akong sakit sa isip. Lahat naman ang pumasok dito. Lahat ng pasyente, ganyan ang sinasabi. Handa naman ako magpagamot pero wag niyo lang ako ikulong dito. Pero kailangan mo manatili dito. Gagaling ka rito. Nakikiusap ako sa'yo. 17 taon kong hindi nakita yung anak ko. Ngayon lang kami magkakasama ulit. Parang awa mo na. Huwag mo naman ako inahiw sa kanya. Sorry, Emma, pero kailangan mo manatili dito. Ayoko dito. Mapapaliw ako dito lalo. Ano ba? Ibalik mo ako sa asawa. Kulang pa hong kabayaran to sa kabutihan ng kapatid niyo sa akin.
Naku, madam. Hindi ho kayo nagkamali ng nilapitan. Upo po muna kayo. I know, Andrea. Astrid told me everything. Nakadispal ko ka pala ng pera sa Artemis Pharmacy. And yet, pinatawad ka ni Ate Olive. Alam mo kung iba yon? Malamang nasa kulungan ka na ngayon. Naku, ma'am, hindi ho nila alam yun dito. Baka ho may makarinig. Huwag kang mag-alala, Andrea. Your secret is safe with me. Yun kung makikipag-cooperate ka sa akin. Which I know you will. Kaya nga dito ko dinala si Emma. Sige po, madam. Maaasahan niyo po ako. Arigato gozaimasu, Andrea! Pinabas niyo ako dito! Down payment pa lang yan. Kapag natuwa ako sa trabaho mo, mas malaki pa ang bonus mo. Naku, madam, sabi ko na nga, baka simbait niyo yung kapatid niyo. But wait, madam. Ano ho bang pagagawa niyo sa akin? Na-mix ko na ito with other substances para mas adverse ang effects. Napaka-boring naman kasi sa lugar na to. Gusto ko lang naman na maging colorful ang stay ni Emma dito. Ano? Ba't tulala ka dyan? Ba't di ka pa kumakain? Wala po, Tay. Naisip ko lang po kasi si Nanay eh. Ganito din po kaya kasarap yung kinakain niya doon. Anak, huwag kang mag-alala. Magiging maayos siya doon. Tay, naisip ko lang. Tama kaya talaga yung desisyon natin na ilagay si Nanay sa psychiatric clinic? Kasi po ako, 17 years akong hindi nakalabas ng bahay. Pakiramdam ko nakakulong lang ako. Ayoko naman pong maramdaman ni Nanay na ganun din. Anak, halika. Harap ka dito. Anak, alam ko na mahirap din para sa'yo na malayo sa nanay mo. Para sa ikabubuti ng nanay mo yun. Para na rin sa'yo. Oh, yan, para sa atin. Diba? Namimiss ko lang po talaga si Nanay. Ako din, nak. Namimiss ko rin ang nanay mo. Pero siguro yung ilang buwan na pananatili niya doon, di ba parang habang buhay na sa'yo yun para sa atin. O kaya isipin na lang natin, nak, na hindi magtatagal ang nanay mo doon. At makakasama din natin siya ulit agad. Ha? Huwag ka na mag-alala. Sige na. Kumain na tayo. Halika na.